I just wanna stay bad, stay mad, chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back, I'll be swinging hard till the hits come in all caps. Sa nakaraang kabanata, sa gitna ng matinding laban makuha ang Joksa family, sa wakas ay nagtagumpay ang ating bida na si Hajan laban kay Mokgang In, ang Vice Palace Master ng Sword Palace, sa kabila ng matinding pinsala at pagod. Naubos ang iba lahat ng puwersa ng kalaban at nakapanumbalik ang kanyang lakas sa tulong ng kaibigang Zoro, si Goldie, na nag-evolve sa isang mas malakas na anyo. Nagising ang kanyang lakas at nakaakyat na sa mas mataas na antas ang kanyang kakayahan. Sa gitna ng isang umusbong na kulay dugong lotus, napapaligiran ng nakahandusay na mga katawan ay nakatayo si Hajan. Sa malaki at malawak na kontinenteng ito, isang bagong Demon King ang isinilang. Sa bigat ng presensya ni Hajan, yumuko ng malalim si Gogu, at ibinuhos ang buong respeto at katapatan sa batang Panginoon. Mapanatag, ngunit may halong kaba ang kanyang boses nang sabihin, ang mga banal na aral ay hindi mapagdududahan. Lahat ng mga demonyo ay lumuluhod sa iyong harapan. Ang bawat salita ay puno ng paggalang at takot, na para bang kinikilala niya hindi lamang ang kapangyarihan ni Hajan kundi ang itinatag niyang pangalan, nangingibabaw sa lahat ng mandirigma. Ako, si Gogu, ang Pinalohol Master, ay bumabati sa ikatlong batang Panginoon. Kasunod ng kanyang pagyuko, ang mga blackguard sa likod niya ay sunod-sunod ding nalumuhod, at sabay-sabay na nagbigay pugay kay Hajan. Dumagundong ang kanilang malalakas na tinig, bumabati kami sa ikatlong batang Panginoon. Nagpadala ng alingaw na tila nagpapakilala sa buong kalawakan ng kanilang walang hanggang pagtalima. Dahan-daang lumingon si Hajan kay Gogu, at sa malamig ngunit medyo iritang boses, sinabi niya, hindi ko inaasahang makita ka rito. Umikot ang tensyon sa hangin, at laking pagtataka niya kung bakit sila naparito gayong tapos na ang labanan. Tulad ng mga teleserye, laking nahuhuli sa aksyon ang mga alagad ng batas, dumarating lang kapag tapos na ang laban. Medyo nahihiya na mamang sumagot si Gogu, pinadala kami ng General Strategist dito. Patawad dahil nahuli kami. Inaamin niya ang kanilang kakulangan, at kahihiyan na dulot ng kanilang pagkaantala sa oras ng pangangailangan. Dagdag niya, pakiusap, parusahan ninyo kami nang sa tingin ninyo ay naaayon. Ang bawat sundalo sa paligid ay tahimik na naghintay sa magiging tugon ni Hajan. Ang kanilang mga puso'y nagbabaga sa kaba, alam nilang sa harap nila ay isang pinuno na kayang magpataw ng kahit anong kaparusahan na magpapakita ng kanyang kapangyarihan at puot. Nang marinig ito, inirapan lang siya ni Hajan, di niya maiwasang mandiri at mapangiwi sa narinig. Tumayo ka nga dyan. Ako ang nahihiya sa mga pinagsasabi mo. Di maatim ni Hajan na nagpapakita siya ng ganitong katapatan at respeto samantalang lagi silang nagkikistisan tuwing nagkikita sila. Tumayo naman si Gogu, ngunit hindi mapigilan ang pag-aalala sa kanyang boses, ayos ka lang ba, batang Panginoon? Tanong niya, sa malamig na tono, tumugon si Hajan, pinakamabuti sa lahat ng naranasan ko. Habang tinignan ni Gogu ang kanyang kalagayan, napansin niya ang mabilis na paggaling ng batang Panginoon. Ang mga sugat at pasa ay naging mga peklat na lamang, na waring matagal nang gumaling. Napalunok siya at hindi makapaniwala sa bilis ng pagbabago ng katawan ni Hajan. Ang ganitong bilis, napakahirap paniwalaan, bulong niya sa sarili. Habang pinagmamasdan niya si Hajan na ngayon ay lumapit na sa kanyang kaibigang Zoro, hinahaplos ang balahibo nito, muling napaisip si Gogu. Ang mga taong naabot ang peak demonic martial realm gaya niya ay may kakayahang gamitin ang kanilang likas na core energy upang pabilisin ang paggaling. Nagagawa ng katawan na maging posible ang imposible kapag ang isang mandirigma ay umaakyat sa panibagong realm. Nakaramdam siya ng hilakbot at paghanga sa harap ng batang Panginoon, na tila hindi na ordinaryong mandirigma kundi isang nilalang na biniyayaan ng di masukat na lakas. Bumati si Gogu, binabati kita sa pag-abot mo sa Ultimate Demon Realm, batang Panginoon. Tumalikod si Hajan at sinabi, naging maswerte lang ako.
Sabi ni Goguo, isang hakbang na mas malapit ka na sa pagiging ganap na tagapagmana ng Divine Cult. Nilingon siya ni Hajan at sinabi, nakakatawang marinig ang sinasabi mo iyan. Ni hindi mo nga ako gusto. Sagot naman ni Goguo, ito ay isang hindi pagkakaintindihan. Sabi ni Hajan, hindi na mahalaga kung anong iniisip mo tungkol sa akin. Hindi rin naman ako interesado sa iyo. Napalingon siyang muli at sinabi, ang mga taong sumikop sa Joksa family ay mga minions ng Sword Palace. Lahat maliban sa isa ay patay na. Iniwan kong buhay ang tagapagmana ng Sword Palace. Dalhin mo siya pabalik sa Divine Cult. May mga kailangan pa akong gawin. Tugon naman ni Gogu. Masusunod, Batang Panginoon. Sa ilalim ng malakas na ulan, inabot ni Dongpil ang isang coat kay Hajan. Suot na ang coat, marahan siyang lumapit kay Jongrisan upang anyayahan ito, Patriarch, balak kong magpahinga muna sa isang malapit na sangay. Maaari ka bang sumama sa akin? Saglit na nag-alinlangan si Jongrisan, iniisip sa kanyang sarili, sa kalapit na sangay sa halip na bumalik sa teritoryo ng Gogyong family. Bagaman may tanong sa kanyang isip, sumang-ayon din siya. Waring nadama niya na hindi lamang ito isang imbitasyon upang magpahinga kundi may nakal ang agenda na kailangan nilang pag-usapan. Habang minamasdan ni Gogo ang papalayong si Hajan, nadarama niya ang lalim ng paghanga at pagkamangha. Aniya sa isip niya, ang ikatlong batang Panginoon na si Sorayang ay isang pambihirang henyo. Sa edad na wala pa sa 30, naabot na niya ang Ultimate Demon Realm, isang antas na iilan lamang ang nakakarating. Maaaring nagsimula siyang katulad ko, ngunit, ngayon, ibang-iba na siya sa akin. Naramdaman niya na malayo na ang agwat ng kanilang lakas, at ang taglay na kapangyarihan ng Batang Panginoon ngayon ay tila hindi na kayang sukatin ng mga mata ng karaniwang mandirigma. Sa ilalim ng nagngangalit na ulan, napagtanto ni Gogo ang malayong distansya ng kanilang lakas, ang agwat na lalong lumalawak habang si Hajan ay patuloy na umaakyat sa tuktok ng kanyang kapangyarihan. At habang lumalayo si Hajan kasama si Jongrisan, tila isang aninong umuusbong sa gitna ng dilim at ulan, naiwan ang lahat ng nasaksihan na nagtatanong kung hanggang saan makakarating ang Batang Panginoon sa kanyang landas na puno ng kadiliman at kapangyarihan. Tara na at umalis na tayo, nagsimula ng maglakad palayo si Hajan kasama si Dongpil, ang Patriarch at si Goldie. Di nagtagal ay nakarating na rin sila sa Yanzhou branch ng Heavenly Demon Divine Cult, kung saan nagpahinga muna sila at nagpatila ng ulan. Sa isang silid ay nagme-meditate si Hajan. Aniya sa kanyang isip, kapag pumapasok sa isang bagong martial realm, kailangan mong magsikap upang kontrolin ang bagong kapangyarihan. Ngunit dahil naabot ko na ang Supreme Peak sa dati kong buhay, ang bagong realm na ito ay hindi na bago sa akin ngayon. Kailangan ko na lang mag-meditate dahil naabot ko ang realm na ito sa pamamagitan ng demonic martial arts. Nagfa-focus siya ng sobra, at nagpatuloy sa pagninilay. Sabi niya sa sarili, ito pala ang Ultimate Demon Realm. Sa kabilang silid naman ay nag-uusap sina Dongpil at Jongrisan. Tanong ni Jongrisan, gaano katagal na mula nang magkakilala kayo ng ikatlong Batang Panginoon? Sagot naman ni Dongpil, hindi pa naman masyadong matagal. Magdadalawang taon na rin. Sabi ni Jongrisan, ganun ba? Alam kong hindi madidiktahan ng panahon ang lalim ng samahan ng dalawang tao, pero habang inoobserbahan ko kayong dalawa, akala ko talaga ay higit 10 taon na kayong magkakilala. May pagmamalaking sagot ni Dongpil, marami na siyang nagawa para sa akin. Naisip ni Jongrisan, gayunpaman, ang dalawang ito ay para akong tumitingin sa dalawang magkumpadre na sumuong at nakaligtas sa digmaan kaysa sa isang batang Panginoon at isang tauhang escort warrior. Maaasahang tao siya. Matapos ang ilang saglit ng katahimikan, nilingon ni Jongrisan si Dongpil, may pilyong ngiti sa kanyang mga labi, ay tinanong ito, gusto mong mag-warm up muna? Nagtaas ng kilay si Dongpil, sorry, ano yun? Paliwanag naman ni Jongrisan, sabi ng Batang Panginoon maaari na tayong maunang kumain ng hapunan nang wala siya,
pero hindi naman magandang tignan iyon. At saka, ang boring din naman kung maghihintay lang tayo, kaya bakit hindi muna tayo mag-workout ng kaunti? Pumayag naman si Dongpil sa suhestyong ito. Dahil ang pagsasanay ang pinakamagandang paraan upang magpalipas ng oras. Kaya nagtungo sila sa bakuran, at tumindig sa ilalim ng bumubuhos na ulan, may halong pagkasabik na magpakawala ng kapangyarihan. Nagharap ang dalawa, handang magpalitan ng lakas sa isang sparring session. Hindi palalagpasin ni Dongpil ang pagkakataong makalaban ang isang patriarch, at siguradong may matututunan siya mula rito, hindi lamang sa paraan ng pakikipaglaban kundi sa karunungan. Sinabi niya sa patriarch, "Salamat sa paanyaya, na-appreciate ko ito." Nang makita ng malapitan ang sandata ni Jong Risan, di mapigil ang mamanghan ni Dongpil, "Aniya, tuwing nakikita ko ang iyong si Dragon Spear, naiisip ko na talagang napakalakas ng sandatang ito." Sagot naman ni Jong Risan, "Hindi kasing ganda ng espada mo. Ang espadang iyan, ay isa sa 10 dakilang demonic swords ng Jiangho, hindi ba?" Tinutukoy niya ang Silent King Sword ni Dongpil na niregalo ng batang Panginoon. Ngunit bahagya siyang nalungkot sa sarili, at sumagot, "Hindi ko magawang ilabas ang tunay na potensyal ng espadang ito kaya wala ito kundi isang matalas at matibay na espada sa ngayon." Sabi ni Jong Risan, "Yun ang halaga ng isang sandata. Kahit na ang Silent King Sword ay isang napakahusay na demon sword, ito ay isa pa ring sandata. Makikita ang tunay na potensyal ng lahat ng sandata sa kanilang anyo. Ang kailangan mo lang gawin ay iwas-iwas ang iyong espada sa isang mahusay na paraan. Hindi mo na kailangang isipin pa ang tungkol sa paggamit sa mga nakatagong kakayahan nito. Mula sa pananaw ng isang martial artist, hindi na kailangan iyon." Dagdag ni Jong Risan, "Bibigyan pa kita ng halimbawa. Naaalala mo ba ang espadang dala ng Vice Master ng Sword Palace?" Tugon ni Dongpil, "Oo, naaalala ko." Pinaliwanag ni Jong Risan, hindi naman isang divine weapon ang gamit niyang espada, at ni hindi rin ito sikat. Isa lang yung normal na bakal na espada. Pero nagawa niyang makipagsabayan at naging patas ang kanilang laban ng ikatlong batang Panginoon gamit ang espadang iyon. Ibig sabihin ay mayroon siyang magandang kaunawan ng halaga ng mga sandata. Kahit ang pinakamagaling na dalubhasang martial artist ay mamamatay kapag nataman ang kanyang puso. Pareho lang ang resulta kesyo ang isang sugat ay dulot ng isang divine weapon o isang kahoy na patpat. Napakunot ng noo si Dongpil sa kanyang napagtanto. Sabi niya sa kanyang isip, "Sobrang na-pressure ako sa pangalan ng espadang ito sa puntong hindi ko na napagtuunan ng pansin ang pinaka-basic na aspetong ito. Nahihiya ako." Matapos tumalima ang mga paliwanag ni Jong Risan, ang hiya ay napalitan ng pag-asa na sumilay sa mga mata ni Dongpil. Nakita niya ang katotohanang hindi sa mismong sandata nagmumula ang tunay na lakas ng isang mandirigma, kundi sa paggamit nito ng may tamang kaalaman at pag-unawa. Sa puntong ito ay handa na siyang punan ang mga pagkukulang niya, at maging mas malakas para sa batang Panginoon. Hinawakan niya ang kanyang espada ng mas mahigpit at muling binuo ang kanyang determinasyon. Iniangat niya ito, ang liwanag ng buwan ay tumama sa bakal ng espada, at hinarap si Jong Risan na puno ng kumpiyansa, "Magsisimula na ako." Naghanda na rin si Jong Risan at sumagot ng, "Sige." Tumalon si Dongpil at Lam Usong upang umatake, at nasalag naman ito ni Jong Risan. Naisip ni Jong Risan, si Ma Dongpil, magaling siya. Isinasagawa niya ang kanyang mga tungkulin bilang escort warrior ng batang Panginoon habang nagsasanay pa rin sa martial arts. Hindi ito base lang sa talento pero ang ganitong klase ng pag-uugali at disiplina bilang isang martial artist ay mas mahirap na makamtan kaysa sa talento. At patuloy nagsanay ang dalawa sa ilalim ng ulan. Matapos ang pagsasanay nila Dongpil at Jong Risan, at ang pagmameditate ni Hajen, nagsimula ang kanilang hapunan sa masayang pag-toast. Ang mga ngiti at saya ay bumalot sa paligid habang ang alak ay dumaloy sa kanilang mga baso. Si Hajan, na may ngiti sa labi,
ay nagtaas ng kanyang baso, "Good job kayong lahat. Ngayon, mag-enjoy tayo." Nagpalitan sila ng malugod na pagbati at mga ngiti dahil sa napagtagumpayang misyon. At di maiwasang humingi ng paumanhin ni Hajan, "Pasensya na, hindi ko napansin ang oras na lumipas at natagalan ako sa pagmameditate." Nahuli tuloy tayo sa hapunan. Nagbigay ng mahinahong sagot si Jong Risan, puno ng pag-unawa sa tinig, "Ayos lang iyon. Alam ko kung gaano kahabang panahon ang kinakailangan para galugarin ang isang bagong mundo ng martial arts, lalo na ngayong naabot mo na ang isang bago at mas mataas na realm." Napatingin sina Dongpil at Jong Risan kay Hajan, bakas sa kanilang mga mata ang paghanga at pagkasabik. Alam nilang ang batang Panginoon ay patuloy na lumalakas, at sa bawat tagumpay ay mas lumalalim ang kanyang kaalaman sa martial arts. Sa gitna ng kanilang pagkakasiyahan, matamang nakatitig si Hajan kay Jong Risan, at nagpasya na hindi napatagilan pa ang pagkakataong. Pinakakawalan niya ang isang hindi inaasahang alok, "Didiretsyuhin na kita. Magtrabaho ka para sa akin." Naguluhan man, agad na nagtanong si Jong Risan, "Bilang nasasakupan mo?" "Oo," pagkumpirma ni Hajan. Sa kanya muling ipinagpatuloy ang casual na pagsasalin ng alak. Sa gitna ng katahimikan, pinakiramdaman ni Jong Risan ang lalim ng alok na iyon. Maya-maya'y bumigkas siya, na may seryosong katanungan sa tinig, "Meron lang akong 2 katanungan. Ano ang mangyayari kung tatanggihan ko ang iyong alok?" Napalitan ng mapanuksong ngiti ang malamig na ekspresyon ni Hajan, karamihan sa mga tao ay magtatanong kung ano ang makukuha nilang benepisyo kapag tinanggap nila ang isang alok. Pero ikaw, sa halip, tinatanong mo kung ano ang mangyayari kapag tinanggihan mo ako. Bahagyang napangisi si Hajan, at sinabi sa mababang boses, "Bibigyan kita ng 2 posibilidad." Ramdam ang seryosong hangin sa paligid, mas lalong naging matindi ang konsentrasyon ni Jong Risan habang hinihintay ang kasunod na mga salita ni Hajan. Pagpapatuloy ni Hajan, "Kapag tinanggap mo ang alok ko, marami akong hihilinging bagay mula sayo. At syempre, kung gugustuhin mo, maaari ka ring humiling ng maraming bagay mula sa akin, pero ang relasyon na ito ay bilang isang Panginoon at alipin." Tanong ni Jong Risan, "Ibig mong sabihin, gagamitin natin ang isa't isa?" Sagot naman ni Hajan, "Pangit mang pakinggan, pero ganun na nga." Dugtong ni Jong Risan, "At kung tatanggihan ko ang iyong alok?" Tumingin sa kanya si Hajan ng mata sa mata at nakangiting sumagot, "Yon na yon. Magpapahinga lang tayo rito at saka maghihiwalay. Uuwi sa kanya-kanya nating bahay." Hindi makapaniwala si Jong Risan kaya sinubukan niyang klaruhin, "Ganon na lang, ba talaga yon?" Natatawang tanong naman ni Hajan, "Bakit, sa tingin mo ba sasaktan o pagbabantaan kita?" Paliwanag naman ni Jong Risan, walang neutralidad pagdating sa kompetisyon ng mga tagapagmana. Mayroon lang mga kalaban at kaalyando. Hindi ba ako ituturing na isang kaaway sa sandaling tanggihan ko ang alok mo? Sagot naman ni Hajan, "Sabihin nating tanggihan mo nga ako, mananatili ka pa ring patriarch, at hindi isang kaaway." Tanong ni Jong Risan, "Bakit mo iyon naisip? Paano kung isang araw bigla akong magtrabaho kasama ang iba at kinailangan kitang pabagsakin?" Sagot naman ni Hajan, "Saka kita ituturing na kaaway kung ganon, kapag dumating man ang araw na yon." Sabi ni Jong Risan, "Kung totoo nga ang sinabi mo, maaaring sabihin ng mga tao na maunawain ka ngunit hindi ka nila matatawag na matalino." Sang-ayon naman ni Hajan, "Tatawagan nila akong hanggal, sigurado ako doon." Pinagpatuloy niya ang pagpapaliwanag, "Ang makuha ang 7 pamilya ng Demon Cult sa aking panig ay mahalaga upang salakayin ang Righteous Heavenly Alliance at Steel Blood Fortress. Ngunit ang pakawalan ang isa sa kanila. Talagang kahangalan iyon." Laking gulat ni Jong Risan, at inulit kung tama ba ang kanyang narinig na plano ng batang Panginoon. Salakayin ang Righteous Heavenly Alliance at Steel Blood Fortress. Ang 2 organisasyon na iyon. Binabalak mo bang magsimula ng isang digmaan? Sabi ni Hajan, "Ewan ko.
Hindi naman ako ganon ka-advance mag-isip. At biglang sumeryoso ang kanyang mukha at napuno ng galit sa kanyang mga mata, at sinabi, ngunit handa ako para sa mas malala pa kung nangangahulugan ito na mauubos ko silang lahat. Habang patuloy na naghahapunan, damapo ang matalim na tanong ni Hajan kay Jongrisan, ano ang pangarap mo? O sa halip, ano ang mga layunin mo? Ito ba ay magpalawak ng impluensya bilang patriarch at mamuhay ng Mar-a-Wasa? O ito ba ay upang protektahan ang iyong posisyon at mamuhay ng mapayapa? Kapag sumabak sa digmaan ang divine cult, magtatago ka ba? Napahinto si Jongrisan sa harap ng tanong na iyon. Alam niyang hindi isang bagay na simpleng desisyon ang hinihingi ni Hajan, at lalo niyang naramdaman ang bigat ng alok na nakalatag sa harap niya. Kasabay ng kanyang buntong hininga, naramdaman niya ang bigat ng pananagutang dala niya bilang pinuno. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Kapag sumiklab ang isang digmaan, ang pamilya ko ay lalaban sa frontlines. Ngunit kung sinasadya mong magsimula ng isang digmaan, iyon ay. Ngunit hindi na siya pinatapos ni Hajan at agad itong sumingit. Walang neutralidad pagdating sa kompetisyon sa pagmamana. Yan ang sinabi mo kanina, paalala niya rito, kasabay ng matalim na tingin. Dugtong niya, pero sige, tama na yon. Gusto ko lang sabihin na kung tatanggihan mo ang alok ko, hindi ko sasaktan ang Gogyong family. Kung tatanggapin mo naman ang alok ko, kakailanganin mong tiisin ang lahat ng uri ng paghihirap kasama ko. Kung tatanggihan mo ang alok ko, maaari kang magpahinga rito hanggat gusto mo bago ka umuwi. Nagtagpo ang kanilang mga mata, at tila may mabigat na pag-unawang namagitan sa dalawa. Alam ni Jongrisan na walang gitna sa kasunduang ito, isang tahasang pagpili ng landas na posibleng humantong sa matinding laban o pagkasira. Ang malamig na tingin ni Hajan ay nagsilbing hudyat na hindi ito makikipaglaro sa kompromiso o pag-aalangan. Sa harap ng batang Panginoon na hindi natitinag sa kanyang landas, alam ni Jongrisan na kailangan niyang pumili. Pagpapatuloy ni Hajan, palagay ko ay nauunawaan mo na ang intensyon mo ngayon. Sana ay naalis ang bigat sa iyong mga balikat. Ngayon, ano naman ang ikalawang katanungan mo? Sabi ni Jongrisan, nasagot mo na ito. Natigilan si Hajan, at nagpatuloy si Jongrisan sa pagpapaliwanag, itatanong ko sana kung ano ang layunin mo. Kailangan kong maunawaan kung anong klase ng tao ka muna bago ako makapagdesisyon tungkol sa inaalok mo. Ibinagsak ni Jongrisan ang kanyang tasa ng alak sa mesa, at tinanong si Hajan, sinabi mo bang ang layunin mo ay paksain ang Righteous Heavenly Alliance at ang Steel Blood Fortress? Para mangyari iyon, kailangan mo munang maging ganap na tagapagmana. At sa prosesong iyon, kailangang damanak ang maraming dugo. Kasalukuyan mong tinatanong ang ama ng ika-6 na batang Panginoon, isa sa mga kandidatong tagapagmana gaya mo, para suportahan ka. Sagot ni Hajan, alam ko. Iniangat ni Jongrisan ang kanyang tasa at sinabi, pakisalinan mo nga ako ng alak. At habang ipinapagsalin siya ng alak ni Hajan, dugtong ni Jongrisan, hindi karapat-dapat ang aking anak upang maging pinuno ng divine cult. Sa tingin ko, hindi siya mananalo laban sa una maging sa ikalawang batang Panginoon. Tanong ni Hajan, ganun ba? Sa seryosong tingin, nagbigay ng banta si Jongrisan, kapag nadamay ang anak ko sa labanan para sa pagmamana ng trono at damanak ang dugo, papatayin kita kahit anong mangyari. Bahagyang napangiti si Hajan at siniguro siya, hindi iyon mangyayari. At nag-toast silang muli ng inumin. Biglang tumayo si Jongrisan at umalangaw ang kanyang deklarasyon ng katapatan. Ako, si Jongrisan, ang patriarch ng Gogyong, ay pagsisilbihan ang ikatlong batang Panginoon bilang aking Panginoon mula ngayon. Umalangaw sa isip ni Hajan ang salitang, Panginoon, may kakaibang pakiramdam nang marinig ito. At sabi sa kanyang isip, kung tatayo rin ako ay kabastusan iyon sa harapan ng isang taong nagpasyang maglingkod sa akin bilang kanilang Panginoon. Kaya sinabi na lamang ni Hajan, inaasahan kong makatrabaho ka. Isang bagong alyansa ang nabuo,
marka ng lumalakas na panig ni Hajan tungo sa kanyang layunin. Sa kanyang pagbabalik sa Divine Cult, ano kaya ang naghihintay kay Hajan? Abangan sa susunod na kabanata.